Igan, daan-daang pamilya nawala ng tirahan sa magkakasunod na sunog na sumiklab sa Metro Manila. Patay ang mag-amang natrap sa sunog sa Tondo at hindi naman naisalba ang ilang alagang hayop sa Santa Mesa. Saksila, si Jamie Santos. Jamie? Pia Igan, 6 ang napaulat na nasugatan at nahirapang huminga sa sunog kanina dito sa Barangay 598, Santa Mesa, Maynila. Ay, may kuryente. Nag-i-spark pa ang mga linya ng kuryente sa gitna ng sunog na sumiklab sa Barangay 598, Santa Mesa, Maynila, pasado alas 9 ng umaga kanina. Nasa 100 bahay ang natupok sa sunog na naideklarang under control pasado alas 11 ng umaga. Maliit po yung entrada po ng papunta sa amin, kaya po wala pong agad nakapag-responde. Makitid pa rin yung daan. Pangalawa, yung mga bugso ng tao na mag-evacuate. Kaya nga po natitigilan yung aming mabilis na pag-responde. Halos light materials po lahat, yung mga residential, yung mga sunog at nadagdag pa yung sobrang lakas ng hangin. Ang ilang alagang hayop gaya ng pusang ito na isalba pa. Pero ang alagang aso ni Len hindi na nailigtas. Yung aso namin, talagang sunog na sunog siya. Nandun lang po siya sa pintuan. Wala nang mapapakinabangan sa bahay nila matapos tupukin ng apoy kanina. Pero binalikan pa rin ni Len ang kanilang tirahan sa pag-asang baka may maisalba pang gamit. Sunog na lahat ng bahay namin, wala na natira. Nasilip namin kanina, wala talaga, hindi mo na maano kung nasa na ba yung bahay namin doon. Problema pa nila kung paano mabibili ang mga gamot pang maintenance ng inang may diabetes at asthma. Si Evelyn, bagamat nasunugan, nagpapasalamat pa rin sa kabila ng lahat. Ligtas ang kanyang pamilya. Yung apo ko buti nakuha, kaya uyak ako ng iyak habang nasa taxi ako. Dahil sa sunog, kanya-kanyang pwesto sa multipurpose hall ng Barangay 598 sa Santa Mesa ang ilan sa mahigit 200 pamilyang nasunugan, habang ang iba tumungo sa mga kaanak. Bukod sa mga nahilot na sugatan, wala naman po yung namatay, wala po. Lahat naman po ligtas. 6 ang napaulat na sugatan at nahirapang huminga dahil sa sunog na iniimbestigahan pa ang sanhi. Sa Tondo, Maynila, hindi lang tirahan ang nawala kundi pati buhay ng asawa at anak ni Mirna Lasaka. Natrap ang mag-ama sa kanilang bahay sa naganap na sunog. Hindi ko alam ang gagawin ko. Paano ko tatanggapin yun? Yung tatay po nakita sa isang kwarto, yung anak po nandun sa malapit sa pinto. 8 iba pa ang sugatan sa sunog na umabot sa ikalawang alarma bago tuluyang maapula. Nahirapan pa raw ang mga bumbero na mapuntahan ng lugar. Sobrang kitid siya. Ang dami pong naka-park doon sa area. Pangalawa, yung mga nakakasalubong may mga bit-bit, may mga gamit na malalaki. Kaya ayun po, medyo natagalan. Nahamper po yung paglatag nila at saka yung pag-respond nila dahil sa mga parking at saka tao na nakakasalubong. Nasa 30 bahay ang natupok at 100 pamilya ang naapektuhan. Isang bahay naman ang nasunog sa Parañaque City. Sa ulat ng Super Radyo DZBB, umabot sa unang alarma ang sunog na agad din namang naapula. Base sa datos ng BFP ngayong Pebrero, umabot na sa 79 ang sunog sa Metro Manila. Mahigit 1,000 naman sa buong bansa. Mas mataas ito kumpara sa naitalang sunog sa parehong panahon noong nakaraang taon. Pia Igan, nananawagan ng donasyong damit, kumot at financial assistance ang mga nasunugan. At live mula rito sa Maynila para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.